Good afternoon again, everyone. So this will be a demonstration teaching in TLE 6. This is the school level demonstration. I am your teacher in TLE, Mr. Joel F. Sabuero. Uh, so let us proceed. After this topic or after this lesson, you are going to learn the most essential learning competencies, which is constructing simple electrical gadgets, particularly on how to make an extension cord. So the meeting rules, one speaker at a time. Only the speaker will turn on the microphone. Use the raise hand sign if you wish to say something. So before we proceed, let us have a prayer. Are you ready to pray? Let us pray. We praise you, Lord, and we thank you for the opportunity to study and prepare for a good life in the future. Bless our teachers who inspire and guide us. Bless our parents who work hard to support us. Bless our classmates and all the people who care for us. Bless us, help us to be more attentive, patient, and diligent to understand the lessons that our teachers teach us. Bless our beloved country that we may have unity, peace, and prosperity. This we pray in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. So before we proceed, let us read first and let us answer. Everyone should read and analyze carefully. Choose the letter of the correct answer and write it on the blank. Pero ang gagawin natin, just if you want to answer, pwedeng sabihin nyo na kaagad para mabilis tayo. So number one, I will read the question. What helps marketing more convenient? Dali, may pumapasok pa. Okay. What helps marketing more convenient and hassle-free? What do you think is the answer? You can message your answer through the chat box. You can type your answer. Letter A, technology. Letter B, manual equipment. Letter C, traditional methods. And letter D, consumers. Ano kaya ang tamang sagot dito? If you want, you can raise your hand. No. Okay, sabi ni Mark Anthony, number one is letter A. Let us see if it is correct. Number one, the correct answer is letter A. All right. Althea May Renz, tama yung sagot. Next, number two. What do you think is the total amount of money received from the customer in exchange for the product and services provided and sold? Yung pera na natatanggap natin from the customer. Ano ang tawag natin doon? A, expenses. B, profit. C, sales. And D, markup. You can type your answer now on our chat box. Tingnan natin. Number 2, sabi na rin, letter C. Any other answer? Meron pa ba? Si Anika Rose Regala, letter C. Let us try. Let us see if the answer is correct. That is correct. The answer is letter C, sales. Sales ang tawag natin doon sa perang binabayad in exchange of the product and services that we provide to the customer. Let us proceed with number 3. What is the amount spent to produce the product or undertake the services or the service? Ano naman ang tawag natin sa perang ginagamit natin to produce a product? Letter A, expenses. Letter B, profit. Letter C, sales. Letter D, markup. Ano kaya ang tawag doon? Letter A, sabi ni Eliana, Janine, Anika, Jan Emmanuel, Anika. Okay, letter A daw, expenses. Okay, pag expenses, pag sinabi natin expenses, yun yung ating mga nagastos. Profit, ito yung ating kita o tubo. Letter C, sales, yun ang ating benta.
And D markup, yung ating percentage na pinapatong. Parang profit na rin yan. So let us see if your answer is letter A. That is correct. Number 4, what is the amount earned from the sales of products and services after operating costs and expenses have been deducted? Okay, dito sa number 4, yung amount earned, yung kinita na natin after the cost of operation and expenses ay natanggal na. Letter A, profit. Letter A, expenses. Letter B, profit. Letter C, sales. Letter D, capital. Sabi ni Anika, B. Rian, B. Renz Emerson, letter B. Okay, let us see. The answer is correct. Profit or tubo. That is correct. Number 5, which of the following is not part of the cost of expenses? Alin kaya rito ang hindi kasali sa ginagastos natin para mabuo ang isang product? Letter A, labor. Letter B, materials and equipment. Letter C, packaging and labeling. Letter D, profit. Number 5 na tayo. Letter D ang sagot ni Renz. Okay, sabi ni Anika, D. Mark Anthony, letter D. Let us see if your answer is correct. Jan Emmanuel, letter D. Alright, that is correct. So your answer is correct. Okay. So before we proceed, I have to ask you something. What do you mean when we say DIY? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ano kaya ang Do it yourself. Do it okay, yourself. do it yourself. Very good. So alam niyo na pala ang ibig sabihin ng DIY. Lalo na ngayong pandemic, most of the people are doing it in their own way. So when you say do DIY or do it yourself, DIY has been described as one of the designing, creating, customizing, and repairing items or things without any special training. Okay, kahit wala kang training, pwede kang maging DIYers, ang tawagin. So ano lang kailangan mo is perseverance and hard work at persistence. Kung matyaga ka, masipag, merong konting kaalaman, pwede na yon para ikaw ay mag-DIY. Okay, so let us continue. Let us see the different tools and equipment that we are going to use in making or constructing simple electrical gadgets. So before we proceed, are you familiar with the game 4 Picks 1 Word? Yes. All right. So the game mechanic, you need to guess what the word is by looking at the 4 pictures with one common word. So pag alam niyo na yung sagot, you can raise your hands para I can call you can call my attention para tawagin ko kayo. Let us try with number 1. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6 letter word. An electrical tool used to cut, twist, or splice an electrical wire. Any answer? You may raise your hand para tawagin ko na lang. Sige. Raise your hand, Sashi, para ano. Ayan, Jasmine. Yung maunang Pliers po. Okay, let us see if your answer is correct. Pliers. Alright, that is correct. So, when I say raise your hand ng sagot nyo. Pero pag sinabi kong you can answer it, pwede nyo sagutan na kaagad. Para ma-smooth ang ating flow ng ating lesson. Next. So, yun. This is a 2-word. The primary use of this tool is to tighten and loosen screws. You may raise your hand now. You want to answer? Sige. I will give Renz Emerson, what is your answer? Screwdriver po. All right, let us see if your answer is correct. The answer is screwdriver. So, yan, meron tayong clue, merong driver dito. Screwdriver, that is correct. Next. So, yan yung mga sample ng screwdriver. Merong mga sizes.
at yung cross ang dulo, that is Phillips screwdriver, at yung flat screwdriver. So dalawa lang naman basically ang ginagamit natin sa bahay. Next is, this is also a two-letter clue. Ano kaya ito? Tingnan natin. It is a small, Eliana, what is your answer? It is a small handheld device used to strip the electrical insulation from electrical wires. Small handheld device. Pag nasagutan nyo na any other hands, magbibigay ko ng clue. I give one letter. Okay. It starts with the letter, the first word starts with the letter W. You can write down your answer if you want. Sige. Kung ano mauna. Chloe, what is your answer? Wire stripper po. Again. Pakiulit mo. Wire stripper po. Wire stripper. Let us see if your answer. Okay, mukhang tama kasi the second word starts with the letter S. So, wire stripper. Nakakita na ba kayo ng wire stripper? Sino na nakakita na nito? O wala pa, ipapakita ko sa inyo ngayon. Hindi ko lang, sandali. Opo. Wala pala, naka-presentation mode pala ako. Hindi ko may ipapakita sa inyo ng tools. Mamaya na lang siguro. Okay, wire stripper. Next, ito yung itsura. This is an example of a wire stripper. Meron siyang maliliit na ngipin. Bawat ngipin niya corresponds to a number or the size of the wire. Yung wire na gagamitin natin dito ay size 18. Ito, pang bata lang ito, size 18. Yung laki niya. Meron papasok. Admit muna natin. Si Ramrick and Rihanna, pasok. So, depende sa wire. May mga ngipin yan. May maliit, palaki ng palaki. So, depende sa sukat ng wire. May mga number din yan. Kung ang size ng wire mo is size 18, hanapin mo doon sa ngipin niya ang size 18 o number 18 sa, hindi ko alam kung makikita nyo rito, kalawangin ang kasi itong wire stripper. Ayan. Ito palang kabel. So, yan ang wire stripper. Buksan ko lang yung ngipin niya. Ayan. Nakikita nyo ba? May number yan eh. Medyo malabo lang, hindi siya wala siyang autofocus yung camera ko. Ayan. May mga ngipin yan. So, depende sa sizes. Yung nasa puno, mas malaki, paliit ng paliit. So, yan yung sample of wire stripper. So, next, let us continue. How about this one? What is your answer? An electrical device with 2 or 3 pins that is inserted in a socket to make an electrical connection. Yes, Jasmine. Male plug po. Let us see kung male plug nga yan. M, P, okay. Your answer is correct. Next, let us continue. This is also a 2 words. Si Chloe hindi na nagbaba ng kamay. Baka makawit yung kamay mo. Baba mo muna, Chloe. Okay. This is called a female plug. A receptacle in a wall or baseboard for connection to lamps or other electrical appliances. Anong tawag natin dito? Meron na bang nakakuha ng tamang sagot? If you want to answer, you may raise your hands. Starts with the letter C. Ang tawag natin dito? Convenience outlet. Okay, sabi ni Anika, convenience outlet. Hindi ba convenience store? 1, 2, 3. Convenience store is T-O-R-E-S. Ba convenience store ito yung 7-Eleven. Tingnan natin. If your answer is correct. Alright, this is we call a convenience outlet. Okay, yung iba ang tinatawag dito is female plug. Yung kanina, male plug. Meron pa ba? Okay, last na siguro ito. A 2-word also. Anong tawag dito? It is an insulated metal metal conductor that transmit electricity from a source to an outlet in your home. Okay, you may raise your hand now. Brennan, what's your answer? Electrical wire po.
Electrical wire. Brennan is correct. Tingnan natin. Alright, so that is correct. Tingnan natin, meron pa ba? Okay, last one na siguro ito. 2 words. Ano tawag dito? It is known as VOM or volt ohm milliammeter. It is an electronic measuring instrument that combines several measurement functions in one unit. Okay, any other hands? Nakasagot lang ni Brennan kanina. Meron pa ba? It starts with the letter M. Okay, sige. Brennan, alam mo yung sagot? Anika Rose. What is your answer? Anika Rose, do you know the answer? Anyone? Dagdagan natin yung clue. Kung medyo mahirap sa inyo. The second letter for the first word is U. So meron ka ng 2 letters. Sige, pwede nyo i-type yung sagot nyo. 2 words ito. Sige, kung wala pa makasagot, another clue. John Kyle. What's your answer? Naririnig ba ako? Parang hindi ako naririnig. John Kyle, what is your answer? Hello, mic test. Naririnig ba ako? Opo. Opo. Okay. Chloe, do you know the answer? Multi-tester. Kulang na ng konti. Yung anyone, raise your hands if you want to answer. Ibigay ako na lang yung clue para mas makuha niyo. Okay. Mul. M-U-L. Anika Rose. Multimeter tester. All right, multimeter tester. Okay, so yan, multimeter tester. Okay, kadalasan ginagamit ng mga electrician. So pwede rin natin gamitin ito to identify kung ang ating ginawang extension cord ay may power or grounded. Next. Alright, so yung mga binanggit natin kanina, those are the tools and materials needed to create an extension cord. Pero, hindi kung wala ka nun, pwede kang mag-improvise sa bahay. Halimbawa, wala kang wire stripper. Pwedeng gumamit ng cutter, o pliers, pwede rin. So before we proceed, ito yung pinaka-importante sa lahat. Safety is first priority. Di ba sabi nga sa mga construction works, safety first. If you feel that you are not safe, don't do it. Kasi pwede kang madisgrasya. At pag gagawa ng mga about electrical, you should be under the supervision of any adult na pwedeng tumulong sa iyo. Whether at home or in school, safety and health practices should always be observed to avoid hazards and accidents among students or any member of the household. So these are the safety and health reminders for everyone na dapat nating tandaan. Number 1, always prepare all the right tools and materials needed before starting to do the project. Kahit anong gagawin mong project, always prepare the right tools and materials na gagamitin mo para tuloy-tuloy ang trabaho. Next, number 2, use proper tools or equipment for the task at hand and according to the instructions given. Kung ang sinabi sa'yo ay balatan mo lang yung wire, balatan mo lang,
wag mong dagdagan kung ano yung tinuturo. Wag kang mauuna sa itinuturo ng teacher. Kasi maaring yung ginagawa mo, maaring mali na yon. So, sumunod lang kung ano yung instructions. Kasi step-by-step procedure kasi ang paggawa niyan. Hindi pwedeng may nauna, may nahuli. Lalo pag groupings. So, bawat group, pag sinabing balatan lang muna yung electrical wire, yung lang muna. The next step, sabay-sabay naman kung anong susunod na gagawin. Okay, next, number 3, use safety glasses while working. Kung wala namang safety glasses, pwede na yung salamin sa mata. Kasi yung electrical wire, minsan matatalim ang dulo nun eh. Minsan pag pumilantik yun, baka tumama sa mata nyo. So, better be safe than sorry. Kailangan may protection tayo sa mata pagagawa, lalo na sa mga children. Okay, next, number 4, make sure to work in a well-lighted area. Kailangan maliwanag yung pinagtatrabahuhan. Kasi kung madilim, baka hindi mo nakikita, may mga wire yung ginagawa mo, yung mga wire niya nakalabas na. So pag sinaksak mo yun, nahawakan mo, pwede ka mag-ground. So make sure to work with a well-lighted area. Pwede sa labas. Okay, may pumapasok na nalaglag si Anika. Next, number 5. Use sharp tools under the supervision of an adult. Kung meron kang ginagamit na matatalim na bagay, tulad nitong wire stripper, always use or ask help from an adult. Kasi masyadong matalim din ito. Baka pag ginamit mo, nilapag mo lang kung saan, may kapatid kang maliit, pwede niyang paglaruan. Kala niya laruan, ginipit niya sa daliri niya. Kawawa naman yung kapatid mo na sugatan pa sa daliri. So, always ask the supervision of an adult. Number 6, do not plug your finished work unless it is checked by your teacher or a qualified person in your household or community. Pero inuulit ko kanina, I will not be asking you to do the activity because we are not in a classroom setting. Tuturo ko lang muna yung theoretical kung paano ginagawa. So, hindi ito pwede basta pag ginawa mo, isasaksak mo kaagad. Meron mga pag-check din na ginagawa. Double check your work bago gamitin. Last, keep all tools in a safe place and clean your working area after you do the activity. Ito naman yung pinaka-importante. Kung yung una, number 1 is to prepare. Yung dulo naman is to clean or keep the tools in their respective places. Kung saan mo kinuha yung gamit, dapat doon mo ibabalik. Huwag pakalat-kalat kasi pwede yan ay makasakit sa inyo, sa mga kasamahan nyo sa bahay. At saka dapat sanayin niyo sarili niyo na pag gumagawa, palaging malinis sa dulo. Yung pinakahuli is to clean the area or the working area. Yung palagi yung huli. Alright, so when we say simple electrical gadget, it is a device that works on electrical power. Example of this, yung paggawa ng extension cord, doorbell, lampshade, anything na simple electrical gadget na gumagamit ng kuryente, that is considered simple. So let us start. Kanina binanggit ko na. Ano kaya yung mga nakikita natin dito? Nakita niyo yung color ng aking mouse? Hindi po. Hindi niyo nakita. Okay. So, ano na lang dito? Based from the picture, can you identify or can you give at least one? You may raise your hand if you want to answer. Give the name, at least one of these materials. Jasmine, ano yung nakikita niyo sa picture? Pliers po. Pliers, okay. What else? Clint, Kobe? Screw po. Screw or screwdriver? Anikaris? Convenience outlet po. Okay, convenience outlet. Sino pa? Any other hands? Kung taas kayo ng kamay, huwag kayong mahiya. Wala namang bayad. Alistair? What? Can you give? Plug po. Okay, male plug or plug, simply plug, okay na yan. Renz Emerson. Ano pa yung mga hindi natawag dito? Electrical wire. Electrical wire, alright. That is correct. Meron pa ba? Anika? Multimeter tester. Alright, multimeter tester. Ano pa?
Meron pa, convenience outlet, ang nabanggit na. Sashi. Electric tape po. Okay, electrical tape. At yung hindi pa nabanggit na isa, yung pinakita ko sa inyo kanina. Alright, so yung wire stripper, yung kasama rin yan. So actually, hindi naman lahat na ito kailangan na meron kayo paggagawa ng simple electrical gadget or extension cord. Importante ang meron ka nito is yung number 1 is the male and female plug, electrical wire, yung pliers, at saka yung screwdriver. So yun lang, 5 na yun, okay ka na, pwede ka nang gumawa. Kasi yung pliers, meron din siyang may pang-cutter din yan. Kaya lang medyo mahirap gamitin ng pagkukuha kasi pag nakasobrang cut mo, putol ang iyong wire. So may control din yan. So here is the procedure in doing an electrical or extension cord. So basically, ang papakita ko sa inyo yung basic na paggawa ng extension cord. So number 1 procedure is, please read. Janine, pwede mo ba pakibasa itong number 1? Take one end of your electrical wire and slice through the outer edge to reveal finer wires about 2 centimeters. Be careful when peeling off the covering so you do not damage the individual wires inside. Separate the wire about 8 centimeters from the exposed wire to create 2 different wires that will be connected to the plug. Do the same on the other end of the wire. Okay, so meron akong sample dito. Ito yung sample ng gagamitin natin. This is size 18. 18 lang ito. Pero kung sa bahay na gagamitin, mas maganda, mas makapal dito. Ito kasi basic lang ang sukat nito. Size 18. Pang lang ito mga saksakan ng cellphone, mga charger, yan, pwede na ito. Hindi siya pwedeng saksakan ng malalaking appliances kasi pwedeng mag-overheat. So, maliit lang siya. So, sabi dito, separate the 2 wires. Ito sa screen, papakita ko lang sa inyo sa screen. Ito. Separate the 2 wires, yan, yung dalawang yan. Then, ang haba niyan is about 10 cm. So, pinakita ko sa inyo kanina yung ginagamit ko na wire stripper. Ito. May mga number ito. Sandali, malabo na kasi. Hindi ko mabasa kung nasaan yung number yan. So, ayan. May mga ngipin yan. So, size, halimbawa, size 18. Tatapat mo lang dyan. Ito. Yan. Then, pag naputol na siya, pwede mo na siyang ilahin. Halimbawa, sample lang naman yan. So, ito yung magiging itsura niya dito sa camera na. So, yan. Yan yung cut niya. So, yung ginamit natin yung ating wire stripper. So, ganito yung size niya. Then, dun sa kabila, ganun din. Ika-cut din yan sa dulo. Mga 2 cm yung haba. Next procedure, number 2. Please read Althea. Read number 2. Get the male plug, remove the cover using the screwdriver, remove the 2 larger screws on each of the terminals, insert the electrical wire in the hole of the plug. So first, tanggalin natin ang takip. Meron kasi yung takip yan, yung pinaka-importante. Yung kulay orange sa loob. Yan yung kanyang takip. At pagkatapos, kailangan ibabalik din yan. Hindi pwedeng tanggalin nyo. Kasi pag walang takip, delikado yon. Pwede kayong kuryente or madaling mag-lose ang inyong connection. Kasi yan ang nagbibigay ng suporta. Yan. Tatanggalin lang yan. Then, remove ito yung kanyang tornilyong dalawa. So, yung dalawang malaking tornilyo, 4 kasi ang tornilyo niyan . Yung dalawang malaki, ito, saan ba? Nakita ba? Ayun, saka yung isa sa dulo, kabilaan. So, yun yung
tinatanggal. The next procedure is ipapasok pa yung ating ginawa. Ito, yung male plug. No, yung electrical wire pala, sorry. Yung electrical wire natin, doon yan ipapasok. Hindi ko na ipapakita kasi magtatagal tayo. Basta nakita nyo naman sa picture, tingnan nyo na dito. So pag natanggal mo yung dalawang na tornilyo, then ipasok na yung electrical wire doon sa butas ng male plug. So next procedure, ito yung activity natin na gagawin muna. Sino sa inyo ang merong may hawak na electrical wire? Tingnan ko nga, i-raise your hand kung meron kayong hawak. Ayan. Si Clint Kobe, meron siyang electrical wire. Sino pa? Sino pa ang may wire na hawak? Si Anika, meron? Meron pa ba? Okay. Ito ang gagawin natin. Gagawa tayo ng, anong tawag natin dito sa nut na to? Underwriter's nut. Paano ba siya ginagawa? Maliit kasi ang camera ko ito. So yan. Then, yung una, number 1, ilagay sa likod. Parang yung left hand niya ilagay sa likod. Then, step number 2, yung right hand niya ilagay din sa likod ng left hand. So, ito magiging itsura niya. Papakita ko sa inyo. Tinahawa kung makikita niyo. So, yan. Yan, yan. Nakikita niyo na sa drawing yun eh. Then, pasok natin dun sa kabilang dulo. So, yan. Yan ang magiging itsura niya. Kaya nyo bang sundan yun? Tingnan ko nga si Clint Kobe. Tingnan ko nga yung wire mo. Gawin mo nga yung wire. Sundan mo lang yun. 1 sa likod. Number 2. Yung kabilang kamay naman. So, ang tawag ko rito sa dalawang kamay. Yung gitna. Sige, try mo nga kung kaya mong gawin. Wala pa pong iwa yung gitna. Wala. Biyakan mo na lang, pwede mo Oo nga pala, hindi ko pala nasabi sa inyo na. Kung meron kang dyan, gunting, pwede yan. Pwede mong gupitin sa gitna yun. Hatiin mo lang. Ganyan lang kahaba. 10 cm ang haba niyan. Sino pa yung sa kanina? Si Anika. Sige, try mo rin. Gupitin mo. Biyakin mo rin ito. Pwede lang natin gamitin itong underwriter's nut sa ganito kalaking wire, size 18. At saka dito sa male plug na bilog. Pag flat yung male plug, mahirap, hindi to ginagamit kasi hindi kasya sa loob. So, next, nagawa nyo na. So, yan ang magiging itsura niya. Yan. Ayan. Okay, so, para dun sa lahat, ito yung assignment nyo gagawa kayo ng loop ng underwriter's nut, picturean nyo, then i-post nyo doon sa FB group natin. Sa group. Assignment nyo na lang ito. Kasi walang gamit. Pwede kayo mag-improvise kung walang electrical wire, kahit anong tali, dalawang tali. Pagdikitin nyo, then yung dulo paghiwalayin. Ang gusto lang naman natin makita is how you do or how you make an underwriter's nut. So madali lang naman siyang gawin kasi susundan mo lang yung 4 na procedure. Screenshot nyo na lang itong nakikita nyo sa screen para meron kayong guide. Sorry. Tapos na po. Okay. Nagawa mo ba Clean, Kobe? Nagawa mo? Opo. Sige nga, try natin. Share mo nga yung screen mo. Stop ko yung share. Tapos pakita mo sa kanila. Sige, share mo yung screen mo. Ayun, yung nakita nyo. Close up po pa nga. Ayun, very good. Hindi ko lang masyado makita. Ayan. I-post nyo yan picturean nyo. Tapos post nyo dun sa FB group natin. Ayun yun ang pangalan nyo. Alright, so let us continue. Ako na, share ko na yung screen ko Okay, share my screen. Yan. So next procedure tayo. So importante rin kasi alam niyo itong underwriter's nut. Maraming nut ang ginagamit sa Boy Scout. Pero ito is specially used for making a loop in the electrical cord or extension cord.
Bakit kaya kailangan merong loop? Saan ba ginagamit yung nut na yan? Bakit kailangan lagyan ng nut? Ang ating gagawin. Bakit kailangan merong underwriter's nut ang ating electrical wire? Anong purpose nun? Tingnan ko nga. Ramrick, anong purpose niyan? Para po kahit mahilap yung wire, hindi po siya matatanggal. Alright, very good. Yan kasi ang yung nut na yan yung haharang doon para hindi mahila. Di ba yung minsan pag hinihila mo yung mga wire, delikadong mahugot yung pinaka yung copper niya. So pwedeng magkaroon ng mag-spark. So ang purpose noon is para hindi siya matanggal o mabunot kaagad. Kasi minsan may mga batang maliliit na pag naghila ng outlet ng male plug, basta na lang hinahawakan dito, hinihila ng ganun. So mali yun Pag maghuhugot, dito ang hawak sa puno. Yan. Saka mo siya hugutin pag nakasaksak sa electrical outlet. So dito ang hawak palagi, hindi dito. Maghihilahin dito kasi pwedeng masira yan or maputol. So let us proceed. Number 4. Please read number 4. Jamaica. Mahina yung sound mo, Jamaica pa. Ulitin mo, medyo nakasagot. Lapit ka sa cellphone. Okay. Tayo natin ito si Ivan. Sige, Ivan, basahin mo ngayon number 4. Sige, unmute your microphone. Ivan. D. Basahin mo ngayon number 4. Sige. The wire and push the exposed wires to the screws. Push the nut down to the middle of the plug. Deflect it and tighten the screws down to hold the wire securely. Use your pliers to make the two wires. Put back the cover. The wires will not move. Okay, so based dito sa drawing, yung dulo ng wiring natin, you have to separate the exposed copper. Yan. Hahatiin lang yung dalawa. Hatiin lang sa dalawa. Papakita ko sa inyo. Then, pwede nyo na twist yung magkabilang dulo. Ay, sorry. So, ito yung nagsura na. Papakita ko lang. Ayan. So, hati yan. Diyan mo ngayon ilalagay sa gitna ng letter Y na yan yung screw. Then, you have to twist. Pag nalagay mo na, then twist. Pwede mo na siyang i-twist. Tanggalin ko lang dito yung isang tornilyo para makita niyo. So, importante lang na walang nakalabas na itong picture sa dulo, yung finished product, pag meron dyan naka-usli na naka-exposed na wire, na bare wire, pwede kayong mag-ground or makuryente. So, sine-check isa-isa yon. Hindi pwedeng gagawin nyo lang ng basta-basta. So, ang lang natin yung theoretical lang ito. So, then, after this number 4, tinan nyo dito sa picture number 1, it is the connection of screw to the wire. Then, sa pangalawa, nandun yung kanyang underwriter's nut, din papasok doon. Observe the letter S dito sa pangatlong picture. Yung kulay white na wire, nakita niyo ba? Ang hugis niya is letter S. So that also supports the strength of the wire. Para maging mas matibay ang gawa niyo, isa yan. Ganyan ang tamang paraan ng paglalagay ng wire niyo.
So sana kung face-to-face may tuturo ko sa inyo paano gagawin. Last year, yan yung pinaka-final project namin. Nandun pa sa school yung gamit na, mga ginagamit namin extension. Pag merong graduation yan, ilalabas ko yung mga wire doon. Mahaba yung ginawa namin eh. Mayroon akong 10 meters, may 20 meters ginagamit pa graduation. Dapat clean ang pagkakagawa. Clean and neat. Walang mga nakalaylay na mga wires. O walang nakalabas na mga wires. Kung may sumobra man, puputulin yan using our pliers. Next, number 5. Ito na naman, susunod. After the male plug, susunod na gagawin natin yung kabilang dulo. Because we are making the extension cord. So, dalawa yon. Una, yung nasa unahan. Pwede namang mauna ito kung depende kung anong gusto mo unahin. So, after the male plug, let us proceed with the female plug. You have to unscrew the cover. Get the cover convenience outlet, then remove the screw to open it. Loosen, but do not remove the 2 screws inside the outlet. Itong pangalawang picture, loosen lang ito. Huwag nyo nang tanggalin. Kasi pag na-loosen nyo na yung left and right, yung kailangan yung wiring niya is nasa left and right. So, ganun din ang procedure niyan. Meron din siyang tawag nito, underwriter's nut. Halimbawa, ito. Ito yung kanyang male plug. Ito sa camera. So, ito yung electrical wire. So, ito yung female plug natin. So, meron niyang left and right column. So, dalawa. Dapat yung isa sa kaliwa, yung isa sa kanan. Hindi pwedeng pareha silang nasa kanan. Kasi sabog yung iyong gagawing ang tawag dito, extension cord. So, kailangan yung isa nasa kaliwa, yung isa nasa kanan. Dalawang linya yan eh. Dali ba, pakita ko lang dito. Yan. Yan. Ito yung left. Ito yung nasa right. So, ito may dalawang tornilyo dyan natin nilalagay yan. So, ganun din. Hahatiin din yung gitna. Tingnan natin sa susunod na procedure kung nandiyan na. Tingnan natin. Procedure number 5. Ayun. Number 6 pala. Please read number 6. Ramrick. Read number 6. Create another writer's knot. Spin both ends of the exposed wire. Connect each wire by twisting it to the screw. Tighten the screw using your screwdriver. You may use the plier to keep the exposed strand of wire in place. Adjust the knot in the proper position. Okay. So, ito yung example nun ito, papakita ko sa inyo. Yung kabilang dulo, you have to separate the exposed wire, yung copper wire. Then, twist lang natin ito. 1, 2, dalawang twist. Pag na-twist na yan, doon mo lang isisingit yung, yung screw. Ayan, yung screw. So, ilalagay natin dito. Then, pwede mo na siyang twist. Ayan. So, ito yung ganyan ang itsura niyan. Kasi may camera, ayan. So, yung dulo niyan, you can twist it or pwedeng higpitan using the pliers para mas mahigpit. Tapos yung sobra, pwede nang putulin na lang. But make sure na yan ay mahigpit kasi pag pwedeng matanggal yan. So, yun. Reminder lang dito, minsan pag bumili ka ng mga ganitong female plug, meron siyang mga extra screws sa loob. Papakita ko sa inyo, tuturo ko Ito, tapat ko sa camera. Ayan. May nakikita kayong screw dito. Ayan, 1, 2. Ayan, naka-extra screw. Bago mo isara yung outlet, tatanggalin mo yung dalawang yon. Kasi pwedeng malaglag yan. Pwedeng malaglag at dumikit doon sa loob. Pwedeng pagmula ng spark or sumabog yung iyong electrical. Tatanggalin ko lang yung dalawang screw na yan. Ayan yung nasa taas yan. Naka-extra screw yan. Tatanggalin ko lang. 1. Ayan yun, no? Ayan, ito yan. So, tatanggalin ko lang. Ayan, yung nakalagay sa loob. Isa, tapos meron pang isa yan, dalawa.
Bakit ba naglalagay sila ng screw sa loob? Yan kasi ay ginagamit pag gusto mo itong idikit sa wall. Yung dalawang screw na yon, ito yung dalawa. Tinanggal ko na. Kasi delikado yun eh. Pwedeng sa katagalan malaglag yun. Ito yung dalawang screw. Ayan. Tatanggalin yun kasi hindi naman yung gamit sa loob. Gagamitin nyo lang yun pag yan ay dito sa dalawang butas. May dalawang butas sa gilid yan eh. Ayan. Yung dalawang butas na yan, dyan yan ilalagay para yan ay i-screw mo kung gusto mo naka-fix siya sa board o sa kahoy. Mas matibay kasi kung nilalagay pa yan sa kahoy. Or kung saan mo man ididikit yan. May dalawang screw yan sa ilalim. Yan. So tanggalin nyo lang yung hindi naman yung kailangan. Okay. Please observe the picture on the third column or the third picture dito sa pangatlo. Nakita niyo ba yung pangatlong picture, yung pinakamalaki rito, nasa dulo? Nakikita niyo dyan? Ito yung pangatlong picture. Isa, dalawa, sa gitna, pangalawa, pangatlo yung nasa kanan. Yung pinakamalaki, nakikita niyo dyan sa monitor niyo. Ayan. So, ito lang, please be careful pag gumagawa kayo ng electrical connection. Pag meron dyan isang hibla lang na lumabas, pag kabilaan lumabas, pwedeng makuryente ka na doon. Kaya nakita nyo dyan, may mga hibla kasi yan eh. Papakita ko lang. Ito, yung wire niya, yan. Maraming hibla yan na maliliit. Ayan. So pag merong isa dyan na lumabas doon sa takip, pag hinawakan mo yan, kung isa lang ang lalabas yan, pwede ka makiliti. O pag dalawa namang kabilaan, delikado na yon kasi kuryente na yon, positive and negative. Ginagawa lang ito in a classroom setting. Supervised, hindi pwedeng basta-basta na walang tutulong sa inyo. Alright, so let us check the number 7. Number 7, replace the cover and secure it with screws. Halimbawa, tapos mo nang ilagay, kunyari lang ito. Okay, replace the cover. Ito yan, halimbawa yan. Pag meron kang nakakapa rito na merong lumabas na wire, kahit isang piraso lang, isang hibla, isang fiber ng wire. Ganon din sa kabila, may fiber din ng wire. Delikado yun, hindi yung pwedeng gamitin. So, kailangan ulitin. Kailangan dun itatago or puputulin. Kasi ano yun eh, live wire yung pag sinaksak mo na ito. Then, number 8, if you have available multimeter tester, ito hindi natin magagamit. Multimeter tester, you may do the continuity test. Ibig sabihin ng continuity test, hindi ko na kasi sinama sa lesson ko kasi hindi naman natin gagawin. When I say continuity test, gagamitin mo yung multimeter tester para malaman mo kung yung kuryente ay meron grounded sa loob. If you have not multimeter tester, proceed to number 9. So ito number 9. Let your teacher or any qualified person in the community inspect. So, sabi ko nga kanina, katulong dapat. At the positive and negative wire should not be touching with each other. Yung magkabilang linya, dapat wala silang magkakadikit. Do not plug it to an electrical outlet unless it is validated. Kung hindi pa na-check, huwag mo munang isasaksak. Next. Yan. So this is the rubrics. Actually, ito yung dapat na gagawin, rubric natin. Sa accuracy, the ability to follow the procedures or directions with precision. Kung tama yung pagkakasunod, pwede yun. Then the workmanship, the art or skill and finality of the work. Maganda, malinis yung mga wiring. Number 3, proper handling of tools. The ability to apply proper handling of tools for a given task. Kung marunong kang gamitin yung mga tools na tinuro. And the last is the speed or the efficiency of work. When you say speed, di ba, binigay sa inyong time, submission is within 2 days. So yun ang speed. Pag lumagpas na doon sa 2 days, bawas na rin yung grade doon. So this, from the scale of 4 or excellent, 3 good, 2 fair, and 1 poor. So may equivalent na rating yan, equivalent points. Pag sinabing excellent, your grade may be from 93 to 100.
So, kung good lang ang ginawa mo, 86 to 92 depende dun sa criteria. So, yan. Next. Okay, so, do you have any question about the topic? Meron pa ba kayong mga tanong? Okay. Kung wala nang tanong, I am going to ask you something. Okay, your friend asked you to make another set of extension cord. Gusto niya magpagawa sa'yo. He told you that he is willing to pay for you for that. What will you do? And what are the tools and materials you need? Anyone who wants to answer? Sabi ni Bernice Lorraine, I will accept it. The materials needed are electrical wires, pliers, and strippers, etc. Okay, that is correct, Lorraine. Tama yung sagot ni Bernice Lorraine. Okay, what is an electrical gadget? Kanina binasa natin. In your own words, pwede nyo sagutin. You may raise your hands if you want to answer. Devices that works on electric power. Alright, that is good. That is very good, correct? Sabi ni Anika Riz, it is a device that works on electrical power. Kaya nga electrical gadget kasi yun ay gumagamit ng kuryente. Okay, so that is correct. Another question. What is the preliminary step before making a simple electrical gadget? Clint, Kobe, yes. What's your answer? I-prepare po lahat ng tools na kailangan. Okay, very good. That is correct. Always prepare the tools or the right tools, the proper tools and equipment and materials before starting any project. So, tama yun. Last question. Tingnan natin kung meron pa. Does the safety and health reminder important? Mahalaga ba siya and why? Let us try to answer this. You may raise your hands. Ramrik. Okay, what is your answer? Yes po. Okay, yes, why? Bakit kailangan mahalaga? Pakiulit, Ramrik. Medyo choppy. Safe. Okay, hindi ko masyadong narinig. Choppy yung kanyang sound. Okay, anyone? Any other answer? Tama yung sinagot niya. That's true. Bernice Lorraine? Yes po, to avoid accidents. Okay, very good. Para maiwasan ang aksidente, you have to follow safety and health protocols. Kahit nga sa, di ba, sa COVID-19 virus, meron siyang health and healthy protocol din na sinusunod. Social distancing, yung mga ganun. So, dapat yun ay sinusunod. That is an example of a safety and health procedures na dapat natin sundin. So, wala nang sagot. Let us continue. Okay, so before we proceed, I will post ko lang yung link ng sasagutan natin. Maiksi lang ito. This is a 5-item question. Okay, so yan na, nakapost na yung link. You have to click it, then answer. It's a 5-item question. Mabilis lang yan. Within 2 minutes, tapos nyo na kaagad. Okay, answer first. After that, pagkatapos nyo sagutan, you can go back to our Zoom class. Sige, sagutan nyo muna. Maiksi lang yan. 2, 3. Okay, 3 na yung nakatapos. Last 2 minutes, 1.5 minutes. Meron ng 5 nakatapos. 12, 20 plus tayo, 24 tayo, 23 plus 1 sa akin. We have 12 respondents, 13, last 1 minute, 14 responses. Let us see kung ilan ang nakatapos dito. Ayan. Mark Anthony, Sashi, Eliana, Chloe, Sander, Johnny Manuel, Siren, Ramrik, Jamaica, Anika Riz, Diana, Bernice, John Kyle, Jasmine, Alistair. So yun, ang mga nakatapos, 16 ang nakatapos, or 15.
15 respondents. Meron pa sumasagot. Antayin muna natin yung iba. 16. Alright, so let us answer. Nakikita niyo yung PowerPoint ko. Nakasure niyo yung PowerPoint. Okay, let us answer number 1. What is a span of flexible electrical power cable with a plug on one end and multiple sockets on the other end? Ano tawag natin dito? Letter B. Letter B. Letter B po. It comes in several varieties to suit the needs of the user. So letter B is correct. So tama yung sagot nyo. Next, number 2. What is used in electrical wiring as a strain relief to prevent a cable from being pulled from electrical terminals when the cable is young? Pag hinila nyo, ano yung sagot? Mark Letter Anthony? C po. The answer is letter Letter C. C po. Okay, that is correct. Number 3, which of the following set of materials is typically used to construct an extension cord? Alin dito sa set na to ang usual na ginagamit? A, B, C, or D? A po. A. A po. Yung letter B, wala tayong on and off switch. Ginagamit yan sa paggawa ng doorbell. Sa letter C, incandescent bulb, ginagamit yan sa paggawa ng lampshade. Siguro next year ang papagawa ko naman itong doorbell or lampshade naman. Letter D, multimeter tester, battery. Wala tayong battery. Ginagamit yan sa doorbell. So, the correct answer is letter A. Tama yung sagot. Next, number 4. Which of the following can be considered as health and safety measures in doing your project? Letter A, disregard your task. Letter B, keep all tools in a safe place and clean your work area after you do the activity. Letter C, wear sunglasses and listen to hard metal music. Letter Letter D, B. place the equipment in different place after use. Letter D po. Okay. Letter B is the correct answer. Tama yun. Last question, number 5. How would you describe safety precautions? A, rules to disobey. Letter B, C. only for a limited number of Letter C people. po. Letter C, for safety in the workplace. And letter D, for you to become comfortable and move freely. So the answer is letter C. That is correct. Tandaan nyo lang ang paggawa ng extension cord, always remember that you should ask the help of an adult or your parents. Bawa gusto yung gumawa. For our project, hindi ko muna ipapagawa nito ngayon sa inyo. At least for this school year. Kasi wala tayong face-to-face. Gusto ko kasi pag ginawa niyo yan, nasa harapan ko kayo gumagawa. Makikita ko yung ginagawa niyo. Kung may tama o mali. So, do you have any question about the lesson? Sir, not lang po ba yung ipopost sa TLE group? O, yun lang ang propose mo. Yun lang ang pinaka-output niya. Yung active. Yung tawag doon, yung underwriter's not. Picturean nyo lang yung, or screenshot nyo lang yung ginawa nyo underwriter's not. Yun lang ipopost nyo. Okay, hindi na kayo gagawa ng extension cord hindi tayo magkaka-project yung tayo. Alright, kung wala nang tanong, so that's it for this week. Thank you very much for listening. See you on Tuesday. So, sa Tuesday, meron tayong bagong topic. So, thank you very much everyone. Goodbye and God bless. Thank you. Thank you po, sir. Okay, God bless. thanks everyone. God bless everyone.